Ngayon, yung comment na yon, sabihin natin gano'n, yung comment na yun, nagsabi niyan, ang masasabi ko lang yan, itong yung sinabi niya, totoo ba? Hello mga stories, welcome back sa isa namang random reaction show dito sa ating channel Mark Stories. Mabala sa Martin, no? At ngayon, sa video na to, no, medyo seryoso at mabigat ang pag-uusapan natin. May kinalaman ito sa isa sa pinakamaingay na pangalan sa social media ngayon, no? Walang iba kundi si Rosmar Tan. Okay? Kamakailan ay naglabas siya ng saloobin tungkol sa isang masakit. Okay? Na bahagi ng buhay niya. Pero syempre mga stories, no, may mga netizens, may kanya-kanyang kwento na naman, na ang dami ayokong kasi magitin pa mga ito kasi ang dami nag-uusga. Lalo na sa Reddit, grabe, parang hindi sila makatao kung totoo. Pero anyway, basahin lang natin itong mga detalye, no? Ito galing ito sa isang article, no, mula sa kami.com.ph. Maaring pinabulaanan ng negosyante at content creator na si Rosmar Tan Pamulaklakin. At ang mga kumakalat ng balita ukol sa kanyang nagdaang pagbubuntis. Naging labis na emosyonal si Rosmar matapos ibinagi ng nakunan siya sa isang ng kanyang ika-apat na sanggol. O yung ika-apat ng kanyang anak. Hindi nakapagtimpi si Rosmar matapos kumalat ang chismis na umano'y ipinaglalag niya ang bata. Sa isang Facebook post, nagbahagi siya ng screenshot ng isang komento na nagsasabing may nakita raw sa kanila sa isang clinic sa Laguna para sadyang ipalaglang daw ang bata. Diba? Buwelta niya, mga stories, no, na nangyayimik yung tao sa dami ng issue na binabato niyo sa amin araw-araw na wala naman kayo na ipakita ng ebidensya. Hanggang kailan nyo kami gagawin masama. Okay. Dagdag pa niya, no, kahit buhay niya ang ay kaya niyang ialay sa mga anak niya. Ibinahagi niya rin kung paano umiyak ang asawa niya si Jerome nung sabihin ng doktor na wala ng heartbeat ang baby nila. Ayon din kay Rosmar, uminom siya ng pampakapit kahit nakaka-apekto ito ng malaki ng katawan at self-confidence niya dahil gusto niya kumapit ang baby. Matatanda ang inanunsyo niya ang pagbubuntis na ito noong Marso. Sa iwalay naman ng balita, nilinaw niya rin yan na kanyang mga iPhone giveaways ay walang kinalaman sa anumang illegal na sugal. Okay, ngayon stars, ito yung aking masasabi ko dito, no. Una sa lahat, no, wala akong sinabi ni isang yung mga previous videos ko. Meron ako sa mga playlist din, no. Ulitin ko, no, wala akong sinabi ng isang salita doon against sa kanya. Kasi wala naman ako sa posisyon para sabihin yan. Okay? At sasabihin lang natin na habang nagti-TikTok siya, nag-exercise siya, nung buntis siya, di ba? Kasi katawan niya naman niya yun eh. Okay? Decision niya kung paano niya i-handle ang pregnancy niya. Kung nawala o nakunan dahil doon lang yun, okay? Kahit ano pa man yung mga medical, yung mga dahilan, di ba? Ang masasabi ko lang is, I am sorry for your loss. Okay? Losing a child is a trauma na hindi natin dapat ginagawang biro. Logical at straight to the point tayo dito, mga stories. Sa social media kasi, madaling manghusga. Okay? Lalo na sa Reddit, ang dami ko nakikita doon. Madaling gumagawa ng kwento. Okay? Yung issue na nakita raw sa isang clinic sa Laguna para palagal, di ba? Kung totoo man yun, okay? Kung totoo man yun, nasaan ang ebidensya? You want, kung mayroon kayong, kung totoo man yun, nasa ebidensya, pakita nyo. Yun na lang kasimple. Hindi yung ganyan-ganyan kayo. Okay? Kasi ang hirap kasi sa atin mga stories, no? Nakikita lang sa isang comment na gumagawa ng kwento, ipagpapakalat na agad ng parang facts.
ilalagay yung sa comment section, ilalagay yung Reddit. Ito yung ebidensya. Ngayon, yung comment na yon, sabihin natin gano'n, yung comment na yun, nagsabi niyan, ang masasabi ko lang yan, ito yung sinabi niya, totoo ba? Ang tanong ko dyan is, naniniwala ba kayo dyan sa sinabi niya? Logic. Diba? Kasi, sana marunong tayong maghiwalay ng influencer drama sa totoong personal na trahedya. Kasi kung if ever na kung sinabi niya yon na totoo man yan, sana binuwag mo sila, o yung nagsabi niyan. Nasaan yung proof? Diba? Nasaan yung, yung parang medical ko yung sinasabi, ako dito sa mga nagko-comment dyan. Nasaan yung proof? Sana binuwag mo. Diba? Kasi naman maniniwala kayo, kakalat yan. Nasaan yung, proof dulo na nag-comment ganito, ganyan. I want to prove that. Kasi naman na, ito yung proof. Nilagay yung comment section. Okay. Sinabi niya, dapat binuwelcome mo ba? Hindi. Ang pinulok mo lang yung comment. Diba? Kasi kung yung sa comment section na sabi yung proof na yun, tapos nilagay mo sa status o yung parang yung screenshot mo, nilagay mo sa profile mo para sabihan, ito ang proof. Anyway, goodness. Proof nga, pero nasaan yun yung sangay? Hindi na ako nagtataka kung bakit yung mga karamihan sa mga nagko-comment sa comment section, maba yung reading comprehension. Ito lang masasabi ko, sana marunong kayong maghiwalay ng influencer yung influencer at totoong personal trend. Pwede natin hindi magustuhan ng content niya. Sabihin natin, yung mga tao talaga, yung mga ganyan. Pwede natin punahin ng pwede natin punahin ng pamaraan niya, yung marketing. Pero yung pag-agustuhan ng isang ina na sinadya ng patay ng sarili niyang anak, sinapupunan na wala naman matibay na prueba, that's crossing the line. Tapos, yung proof niya, i-screenshot mo yung comments niya, tapos ito yung proof. Lagi naman ganyan. Ay, naku. Yan yung proof. Yung sinabi. Ay, naku. Tony yun, walang alam mo mga stories, walang magulang gusto marinig na wala naman tibok ang puso anak nila. Ito bilang pagkatapos mga stories maging critical tayo. Gawin mo ng utak. Maging critical tayo sa mga nababasa natin online. Kaysa naman totoo ba? Ilalagay ko, i-screenshot ko, ilalagay ko sa i-share ko. What the fuck? Kung ayaw nyo kay Rosmar, i-block nyo. Pero huwag nyo dumagdag sa pasanin isang tao naglulog sa YouTube. Let's more on your character. As a netizen, kung paano ko mag-reflect na sa pagkawala ng baby ng iba. Again, to Rosmar and Jerome, condolences to your family, sana makahanap tayo ng peace in this difficult time. Okay? Okay. Yun lang naman mga stories ko. Hindi ako makamove sa yung screenshot, rating, tapos paste niyo. Na ako dito sa yung mga comment section, ebidensya, screenshot sa comment. Ay, nako. Sorry, Rosmar, medyo natawa ako dahil sa screenshot na yan Kasi nakakainis ang ganyan ebidensya, screenshot na may, comment. Nako. Anyway, mga stories, ano masasabi niyo itong issue na ito, sa tingin niyo ba, may sumusobra ilang netizens sa paggawa ng fake news laban sa influencers, lalo na sa ganitong maliselang issue? Paano niyo ma-handle yung ganitong balita sa social media bago kayo maniwala? Comment down below at babasahin natin ng mga yan. Okay? Huwag niyo, ayoko ng, yung parang i-screenshot yung may mga comment section sa akin. Tapos gagamitin yung para, gagawin yung ebidensya. Mahina sa akin yan. Kung gusto niyo mga ganyan, opinionated logically, practically, say na po yung bayan. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa baba. And be part of the Castores membership for as low as 39 pesos a month, special early video, special from the regular video, guaranteeing time 159 a month, and 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga subscribe. As always, mga stores, thank you and have a great night, stores. Bye!